Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025 para sa mga Aquarius. Sinadya ko talaga to guys na malapit sa taong 2025 or saktong taon na ng 2025 para mas makuha natin yung energy mo. Unahin muna nating alamin dito sa mystical cards at mamaya naman alamin natin yung message ng spirit guide mo. Itong mga cards mo, pinapakita na meron kang situation or problem na pinagdaraanan. Kailangan mong mabalanse lahat, lalo na pagdating sa feelings mo. Meron kasing person na nagpapastress sa iyo o kaya nagpapagulo sa isip mo tsaka damdamin. At saka binibigyan ka rin ng universe ng sign, kumbaga paalala na ito sa iyo kung kailan ka dapat huminto, mag-relax, at saka i-release yung mga bagay na hindi na makakatulong sa sarili mo or sa sitwasyon. Malalaman mo yan base sa pakiramdam mo na feeling mo ayaw mo nang pumunta o kaya may sitwasyon na mababago, biglang na-cancel. May person na magbabago yung timpla or mood. At saka maganda yung cards mo kasi mula sa langit, meron kang loved one na nagbabantay sa iyo. At saka kapag ka nakakuha ka ng panahon na, lalo na ngayon, holiday, na makapagpahinga, sulitin mo ito. Para ma-refresh yung isip mo at saka katawan. Ito naman ang message ng spirit guide mo sa iyo. Three, new life, abundance, and spiritual awakening. May mga changes na mangyayari sa buhay mo na ikakatuwa mo or ikakaunlad. At saka nakaka-connect ka rin sa kabanal-banalan dahil sa nabibigyan ka ng message. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang darating o kaya blessing sa taong 2025 para sa mga Aquarius. Una nating tanong ay ano ang dapat i-focus? Ano ang ma-achieve mo? Ano ang hadlang? Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Death in reverse, Temperance in reverse, the Tower in reverse. Kaya pala sinabi sa'yo ng mystical cards na kailangan ng balanse. Kasi hindi talaga balanse yung situation mo. May ilan na hindi tama yung pag-uugali at hindi tama yung pag-aksyon. Nangyayari talaga ito sa atin. Yung nauuna yung kalungkutan o kaya yung taranta sa situation. At ang suggestion ng mga cards na ito ay maging aware ka sa mga nauulit na sitwasyon. Kahit na naka-reverse ito, maganda pa rin yung pagkaka-align kasi meron ng katapusan yung mga paghihirap na nangyayari sa buhay mo. At saka maglalakas loob ka na isaayos yung buhay mo kung ano man yung mga nasira.
Kaya mo ito ginagawa kasi tatanggapin mo na kung ano man yung pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Sa career, ang ilan sa inyo, hindi mo kayang palitan yung trabaho mo kasi ito yung nagsusustain sa mga pangangailangan mo. Pero may mga unhealthy na sitwasyon. Pwedeng hindi mo kasundo yung mga katrabaho mo or masyadong marami kang gawain or hindi akma sa'yo yung trabaho. At katulad ng tanong ko kanina kung anong dapat mong i-focus, ikaw na mismo yung gumagawa sa kung ano yung mga dapat mong i-focus sa career. Kaya ang ilan sa inyo, makakaiwas ka na matanggal ka sa trabaho or mawala ng tuluyan ang negosyo mo sa iyo. Masasalba mo. Para sa ilang single or ilang nasa relationship, kung pinipili mo na magpa-stuck sa isang sitwasyon, ibig sabihin, ikaw yung mismong pumipigil para sa mas magandang ikakabuti ng buhay mo. Mahirap talagang tanggapin yung mga pagbabago, pero ito yung mas magdadala sa iyo ng mga bagong oportunidad. The World in Reverse, Judgment in Reverse, Five of Pentacles. Ito yung mga cards mo para sa ano ang ma-achieve sa taong 2025. Kasi meron ka namang ma-achieve, pero hindi mo kailangan huminto na matuto. Ano man ang estado mo sa buhay or edad mo, walang huli na kasi. Hindi mo na kasi kaya yung mga ganon, matanda na kasi, may edad na kasi, wag ganon. Hanggat healthy ka pa, nakakakilos, marami ka pang oportunidad at chances na para ma-achieve yung mga goals mo sa buhay at saka yung mga dumarating sa'yo na problema ay pansamantala. Nakailang ulit na ako sa balance. Naka-4 na card ka na para sa word na yan. Ang suggestion ng mga cards para sa financial, kailangan ng pagpapatuloy, determinasyon, nang sa ganon ay magkaroon ng komportable na posisyon ka sa financial. Hindi mo kailangan matakot na gumastos. Maging responsable ka sa bawat paggagamitan mo ng financial. Kasi itong 3 cards na ito ang nagsasabi na kailangan i-safety mo na yung financial na meron ka para hindi ka mahirapan in the future. Yung achievement mo, mas mararamdaman mo sa future. Para sa mga single or nasa relationship, tinutulungan ka ng universe na magkaroon ng healing para dumating na yung mga opportunities na nakalaan para sa iyo. Kasi merong ilang nasa relationship na nag-iisip ka kung ipagpapatuloy mo pa ba yung relasyon nyo or tatapusin na. At may ilan sa mga single na merong potential person na hindi sinusuklian yung pagmamahal mo. At ito na yung sign na hindi talaga yung person na iyon ang para sa iyo. Huwag mong ikalungkot kung hindi siya yung katapat mo kasi may mga situation din yung potential person na hindi mo kakayanin. Knight of Cups, the Moon, the Hermit. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na aware ka na sa mga situasyong nangyayari sa buhay mo. Nagiging masigasig ka at saka nawawala yung hiya or takot mo. Natututo ka na rin na makontrol yung emosyon mo. At saka sa sitwasyon na nangyayari sa iyo, merong tulong na darating. At saka maging open ka rin sa feelings mo kasi may mga person na hindi alam o hindi marunong makiramdam sa kung ano yung kailangan mo. Kung meron ka mang health issues, mas healthier ka soon.
Ang ilan sa inyo kung meron ka ng nararamdaman, sundin mo yung pakiramdam mo, magpa-check up ka. Meron kasing mga Aquarius na yung bang hindi na kaya pero ipinipilit pa rin. Naaabuso tuloy yung kalusugan mo. Para sa ilang single, may potential person na interesado ka pa lang. Pero kinukutuban ka na huwag kang magtiwala sa kanya. Pwedeng alam mo na or malalaman mo pa lang yung patungkol sa buhay ng potential person. Ito yung magiging batayan mo kung maikipagrelasyon ba or ipagpapatuloy yung feelings mo sa kanya. Pero kahit na ganito yung situation, may ilang single pa rin na susubukan na makipagrelasyon sa potential person. Para sa ilan na nasa relationship, alamin mong maigi kung ano yung schedule ng person mo kasi magiging busy siya sa taong 2025 at paghihinalaan mo na hindi totoo yung mga sinasabi niya sa iyo. At ang advice ng mga cards, huwag mo siya itulak sa ganong kaisipan mo. Kausapin mo siya ng mahinahon. At isipin mo kung paano ka mapapalapit sa kanya o yung mga anak mo. Para walang maging hadlang sa pagkakasundo. Itong final card na Two of Swords. Itong card na ito ang nagsasabi na sa mga napagdaanan mong mahirap na sitwasyon sa nadaan ay makakatulong sa iyo yung mga gagawin mong desisyon. Bago na din yung pamamaraan mo sa pagbibigay solusyon sa dumarating na problem. At itong Queen of Pentacles ay mafo-focus ka din sa mga bagay na pagkakakitaan. Makakatulong ka sa person mo at merong dagdag na income. At saka meron ding person na tutulong sa iyo na para mas mapalago pa or mapalawak yung kaalaman mo sa karir mo o kaya sa negosyo. At saka sinabi na kanina diba sa financial na yung problem mo ay temporary lang, pansamantala. Ang ganda nito guys kasi itong Ace of Pentacles ang nagsasabi na ang destinasyon mo talaga o nakatadhana sa iyo na magkaroon ka ng malaking kita or nagpapatuloy. At saka hindi lang naman yung kabutihan or kagandahan sa financial ang nagpapatuloy. Pati na rin yung patungkol sa emosyon at saka yung mga spiritual blessing na darating sa iyo, kumbaga magpapatuloy. Yung paghihirap na naranasan mo ay worth it na bigyang pagpapahalaga ng may kapal. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!